So hello again. Today we will discuss about the keywords, identifiers, and comments in C++. So first ay ang mga keywords na tinatawag. So ito yung mga salita na pangkaraniwang ginagamit sa C++ na hindi mo maaaring gamitin bilang pangalan ng variable o function. So kabilang dito, halimbawa sa code ay yung int, float, bool, if, else, cons, return, include, using, namespace, cout, cin, and true or false. So bawat isa ay may check na gawain. Halimbawa, ang int ay para sa mga bilang na walang decimal at ang if ay para suriin ang isang kondisyon. So next ay ang mga identifiers na tinatawag natin. Ito ay mga pangalan, yung binubuo natin para sa mga variable, numbers, or function. Ilan lamang dito yung mga halimbawa na for example ay name, total, num1, num2, at marami pang iba. Pero sa paggawa nito, may mga patakaran rin tayong sinusundan para gumawa ng identifier. So, ang una dito ay magsisimula ito sa letra. Big letter A to Z or small letter A to Z. O guhit, nababa o yung tinatawag natin na underscore. Hindi pwede na magsimula ito sa numbers. O kaya gamitin yung mga keyword bilang pangalan. Halimbawa na hindi wasto ang yung 1, 2, 3 tapos idinikit mo sa edad. So, dapat ito nagsisimula sa letters na A to Z, big letter man o maliliit, o yung tinatawag natin na underscore. So, next ay yung mga comments na tinatawag natin. Ito yung mga tala, yung mga paliwanag ng binabasa ng computer. Ito yung mga tala na pinapaliwanag nung gumawa ng code para masundan nung gagamit nito. Ito yung mga comments na tinatawag natin sa C++ ay may dalawang uri siya. So, yung una ay yung single line na tinatawag natin. Nagsisimula ito sa dalawang slash. Pero ito ay ginagamit lang sa isang linya. And yung multi-line, ito ay ginagamit para sa maraming linya. And yung form naman nito ay yung slash, tas asterisk, tapos dun sa last ay asterisk at slash. So, itong comments na tinatawag ay ini-ignore siya ng computer. Nagbibigay lang ito ng paliwanag sa user ng code. So, paano gumagana? Kung makikita natin dito sa ating screen ay yung unang linya ay yan yung tinatawag natin na single line comment. Ito yung nagtatakda o nagpapaliwanag. Ito yung nagpapaliwanag kung anong gagawin nung nag-use ng code yung gumagamit. So, ito naman yung multi-line comment. Dito yung gumagamit ng mas maraming linya. Or kung mayroon man explanation yung code mo, dito mo may pupunta. So, to start natin, as always, hashtag include iScreen using namespace std, tapos yung int main. So, yung int, tapos main ay keywords, just like we discussed. And yung my number is a form ng identifier. And then, kung makikita natin, so mga comments. And then, cout, para may display natin yung itinakda nating identifier, value ng identifier. So, and then, return 0, and then, tapos na yun. So, ganun lang kadali. So, next topic natin ay yung preprocessor, directive, main function, namespace, and basic input at saka output. So, sisimulan natin sa mga tinatawag na preprocessor, directive. Ito yung mga linya na nagsisimula sa hashtag, gaya na nakikita natin dyan sa screen. Yung nasa number 2. Sinasabi nito sa computer na ihanda muna mga kailangang gamit bago patakbuhin yung code, tulad nung nasa screen na hashtag include iScreen para maipakita na ng teksto at makukuha ng impormasyon mula sa mga gagamitin. Ang function naman na main, ito yung simula ng bawat program sa C++. Ang lahat ng code na nasa loob ng int main ang unang patatakbuhin. So yung namespace naman, pinagbubuklod-buklod nito ng mga code para hindi magkagulo ang mga pangalan. Ang using namespace std ay nagbibigay daan para mapaikli natin yung code para hindi tayo gamit ng std tapos std cout. So yung next naman yung input tsaka output. Ang ginagamit dito ay yung cout ay para maipakita yung teksto sa screen, and cin naman ay para kumuha ng information mula sa ginagamit. So kung makikita natin sa screen is sa una
ito yung structure niya pag mag-code na kayo na ganito. So, hashtag include ice cream. So, ito yung nagdadirect sa computer or nagbibigay ng hudyat para yung computer makapaghanda sa mga gagamitin. So, using yung space std naman ay for shortcuts. So, mahala natin. Main ay yung pag-start ng programa. So, ang bawat isa dito ay importante kasi kung wala yung include, hindi mag-invalid. Yung pati yung using yung space std, kung wala naman yun, ay gagamit tayo ng cout na kung minsan nakakalito. So, mas basic kung gumamit nito and mas madali. Sa int main naman, kung wala ito, mag-error rin yung code kasi hindi mag-run. Kasi dito nag-start yung program. And then sa cout, kukuha tayo ng details sa siya yung magdi-display, kumbaga like yan, i-display niya mamaya yung hello, what's your name. And then sa cin naman, dito yung mapupunta yung kung ano yung identifier niya muna inilagay dito sa cin ay mapupunta yung value ng keywords. So, then next is cout na naman. Naglagay tayo dyan ng nice to meet you, nag-display natin mamaya. And then less than, tapos i-display natin yung kukuha natin na value sa identifier. And then, ito yung code, return to 0, and then tapos na. So, itry natin i-run. So, what's your name? Yeah. And then, nag-display na siya. Nice to meet you. Display. Pangalan. Yan lang. So, hello again. Next topic natin di-discuss ay yung simple selection ng if at saka if else. So, ito ay if at saka if else ay isang statement. Yung if statement unahin natin. So, ito yung tumutulong sa isang programa na magsagawa ng isang aksyon kung totoo ba ang isang kondisyon. So, sa dalawang ito may kondisyon. Pero yung if ay isa lang yung kondisyon, na dun sa if else ay dalawa. So, sa if ay tumutulong sa programa na magsagawa ng isang aksyon kung saan totoo ba ang isang kondisyon. Parang kung sasabihin mong kung uulan, so anong gagawin mo? Magdadala ka ng payo. Sa if else naman ay tumutulong sa isang programa o yung program sa C++ kung na-i-check yung isang kondisyon kung ito ba ay totoo o mali. Parang sasabihin mong kung umuulan, dalhin ko ang payong. At kung hindi naman umuulan, dalhin mo yung sombrero. Parang ganun yung logic na. So, gumagamit tayo ng mga relational operator para gumawa ng condition tulad ng is equals to, dalawang equals, greater than, less than, o yung greater than or equal to, less than or equal to, or not equal to. Halimbawa ng code ay yung nakikita natin dyan sa script. So, int main, yung diniscuss natin rin kanina, may structure ng hashtag include ice cream using ng space std int main. So, dito na mag-start int number. So, mag-input tayo ng number. So, next is dito na yung if else. So, ito yung isang example ng if else. So, if number, modulus reminder, gumamit tayo para ma-determine natin kung even ba or odd. So, yung modulus number ay kalimitan ginagamit kung gusto natin makita kung yung isang value ba ay even or odd. So, next is cout. Di-display natin the number is even. Kung even yung lalabas, pero kung hindi, else, dyan napapasok yung else, and papasok naman yung cout. Kung hindi siya even ay magdi-display ng number is odd. Tapos end line. At ito naman yung example ng if statement. So, single lang siya. Titignan niya lang kung totoo ba yung condition. Number is greater than 10, and so magdi-display the numbers is greater than 10. So, yun lang. So, try natin i-run. So, mag-i-input lang tayo dyan ng isang number. For example, 12. So, the numbers is greater than 12. Paano naman kung hindi? So, run ulit. And maglagay tayo ng 8. The number is even, pero hindi na nag-function yung if kasi mas maliit yung value ng 8 kaysa sa 10. So, yun lang.